po kami, kuya. Media po kami. Ay! Ano ba? Kuya, media po kami. Nabato lang na. Nandito, ID nandito! Ano klase paliwanag ba ito? Eh bakit kayo inulit ko? Eh natatandal nga po. Hindi nga natatandal yan eh! Ba't kayo nakahawak sa baril, sir? Eh baka Aray, media kami, sir, oh! Oh, bakit inulit niya? Media kami, sir. Tulungan niyo ito! Nila yung kamay ko. 15 pa lang yan, sir. Minor yan, minor. Ba't ganun, kuya? Ba't ko inawakan, ma'am? Huwag nga pasukin. Paralegal ka ba? Paralegal ka? Paralegal. Ano pangalan mo? Renzi. Renzi? Media po ako. Kuya, anong pangalan mo, kuya? Kuya, media ako, media. Bakit kayo na-resto? Bakit po siya hinuli? Sir, Bakit po hinuli? Sir, bakit hinuli yan? Ano to? Sir, bakit?
Isabela, Luisia, at sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Masisirain ang ating pangisdaan, madagdag sa pahirap sa mga mangisda. Sa katunayan, kasama, ang target ng DOE ay maabot sa 3,000 megawatts ng kapasidad sa darating na 2030. Kaya't malinaw, isang malaking kasinungalingan ang science-based engineering. Dahil ang tunay na science-based ay may kaakibat na pangangalaga sa kalikasan at kabuhayan. Dahil 2 minutes lang, binigyan po namin ng grado ng mga mangisda, si Bongbong Marcos. Negative ang grado ni Bongbong Marcos. Kung bakit? Mas masawal pa sa walang silbi. Dahil yung mga walang silbi, wala lang ang silbi. Si Bongbong Marcos, wala lang silbi. Pero rin sa mga mangisda, pero rin sa mga mga Pilipino. Hindi, mabuhay ang mga mamayan, ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban. Tao, ang bayan! Kaya ba? Naiinitan ba kayo? Grabe yung init, di ba? Yun yan, hindi natin naiintindihan. Kaya po, ano ba? Kaya gusto pa tayo ng patoke, ano ng kumpanya, di ba? Lalo na nagkakaroon natin crisis. Kaya, sana sa init, sana Chloe. At sa kabuo ng climate crisis, importante na mapagin natin kung ano ang kalagayan ng kalikasan at ang epekto nito sa taong bayan. Pakinggan po natin sina Marvin De Silva ng Matt Solar at El Bartolome ng People's Movement for Climate Justice. Dalawang taon na lang po ang natitira sa Administrasyon Marcos, pero ang bagong Pilipinas na pangako niya ay para lang sa ilan. Dahil ang mga mayayaman ay merong PBBM, pinapayagan sa mapanirang mga proyekto, bawas ang buwis ng mga korporasyon, bilyonaryo ay protektado at malaki ang kita ng mga negosyo. Samantalang ang mamamayan ay nasa BBM pa rin. Bigong-bigong sa Marcos Duterte na administrasyon, bahang-baha sa kanilang mga komunidad at humaharap sa matitinding tag-init. Ito po ang bulok na sistema na isinusunga na ng mamamayan at nakakaapekto dahil ito ay bunga ng sagwatan ng mayayabang korporasyon at gobyernong elitista na nagpapalala sa ating mga katiwalian. Hirap na ngang makabangon ang mamamayang Pilipino. Kaliwat kanan pa ang pagpuputol ng puno. Kaliwat kanan rin ang pagmimina at andyan ang mataas na presyo ng kuryente dahil sa patuloy
fossil fuel. Ito po ang mga fossil fuel na ito ay pagmamayari lamang ng iilang mga pamilya dito sa ating bansa. Andyan ang San Miguel, andyan ang Aboitiz, andyan ang Meralco, at iba't ibang mga pamilya na naghahawak nito na nagpapalala sa krisis na nararanasan natin dahil ang greenhouse gas emissions ay nagpapalala sa tumitinding init na temperatura ng ating mundo.